Lagi yun po ang tanong ko sa lahat na nagpaparinig, sa lahat na nag-o-open na naman ng sa social media. Ang lagi ko tanong, bakit hindi pa kayo tapos? Kung ang kaibigan nag-a-attempt yan, hayaan na mag-attempt yan. Dapat nga mamatay na lang yan. May mga ganun po sila. Hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo nararanasan. And sana hindi nyo maranasan kasi sobrang hirap. Pinakang kahinaan ko, ipinablik niya. Doon po ako sobrang nasaktan kasi sobra ko po siyang pinagkatiwalaan. Ayoko malaman nila na sobrang hina ako kasi alam na nila yung kay mama, alam na nila yung sa harassment, alam na nila yung kay papa, alam na nila yung hirap ng buhay namin. Bakit yung kaisa-isa akong itinatago? Bakit in-open mo? Ang tanong ko ngayon is, may opportunity ba para mag-usap? Magkaroon ng closure yung issue nyo? Hi! Hello po! Kamusta? Hello po, Tony. Ikaw pala si For the Person. Opo. Ano naging For the Person? Kasi po nung pandemic, di ba po uso po ang TikTok, meron po Oo. akong pinapanood si Queen Durapo. Nag-for the person na po siya na nag-for the person. Ngayon, pag nag-vlog po ako, it's for the girl, a person. Doon na po nag-start na for the person na po ang pinangalan ko sa Kasi akin. una kitang narinig kay Alex. Ay, doon po. Sabi niya, alam mo ate, dapat kausapin mo si Forda. Pero ano talaga name mo? Christian po. Krish Ann. Opo. Pero yun sa social media, doon lang naging For the Person. Person. Kailan ka nag-social media? Year 2021 po, nag-video ako ng oral communication. Inedit ko po yung mga bloopers, in-upload ko. Wow, is it trending? Doon na po nag-start. Tapos yun po, nag-forward na po ako. nag-viral? Opo, Yung nag-viral po mali-mali siya. mo? Opo, parang ngayon po ay nasa 24 million views po siya. Wow. Sabi ko, sa trend. Hindi, baka tuwan-tuwa sila kasi sa'yo, dun sa Opo. mga mali-mali mo. Madami daw pong nakarelate kasi nga po online class, puro online ang pasa ng project. Tapos, first time natin namang mag-ganon, so puro mali-mali Opo, talaga pag mali-mali. first Ang time. hirap. Pero, paano mo describe yung buhay mo sa Mindoro? Lumaki po ako hindi ako nang ganito ko nga sa mga. Ay, sorry po, mapapapulo ako. Iyak ka na. Okay, nagre-reminisce na tayo ng childhood. Opo, kasi po, 3 months old pa lang po ako. Umalis na po si mama. Nag-work na po siya abroad. So, parang all throughout my journey po, Wala kang nanay. po akong nanay. Ang kasama ko lang po si papa, yung lola ko, tas yung mga kapatid ko po. So, nung nagkamuang ka, wala kang nakagisnan na nanay? Wala po talaga. Paano yung relationship mo sa mama mo nung time na yun? Nung ako po ay hindi pa ganun pong aware sa mga nangyayari, wala po akong pakialam. Parang okay lang. Nasanay Wala ka akong na eh. nanay, okay lang. Hindi siya big deal sa akin. Pero nung lumalaki-laki na po ako, doon ko nare-realize na parang ang unfair. Tapos nafe-feel ko na yung inggit na, ba't sila may nanay sila? Feeling ko po ang selfish ng nanay ko noon. Na, bakit kasi dyan mo pinili magtrabaho? Pwede namang sa Pilipinas. Hindi naman po ako aware noon na ang liit-liit ng kita dito sa Pilipinas. Pag may family day, ako wala. Kompleto. Ang kasama ko lang po, tita ko. Ganun po. Tapos pag may mga awards ako, ang pumupunta tita ko, lola ko. So, ganun po. Ganun yung journey po nung wala yung nanay ko. So, paano yung nakausap mo na yung nanay mo sa Abroad cellphone or nakapag-video ba kayo? Nung una-una po, parang nagsasabi lang po papa ko, sabi ng mama mo, miss you daw, ganyan-ganyan. Text lang po wala pa lang pong video call noon. Tapos, nung ako po ay nagka-cellphone, doon na po kami nag-start ng may mga video call. Pero, year 2007 po, umuwi po kasi siya kasi po nakulong siya sa Korea. So nag-TNT po siya, nakulong siya. Pinauwi siya po 2007. Tapos doon po kami magkakapatid lahat. Tumigil po kami sa pag-aaral. Tapos year 2010 po, nakabalik siya ng abroad. Pero Morocco na po, domestic helper na po siya. Parang ilang taon nyo lang nakasama nanay nyo? Actually, Ate Tony, 2007 siya umuwi. Pero siguro mga 2 days lang siya sa bahay. Kasi po, sa Manila siya ay aasikasuhin yung mga papeles niya. Ayaw din po kasi niyang umuwi ng Mindoro kasi meron siyang pinagkakautangan. So ayun po, nung umuwi po siya nung 2007, parang wala lang sa akin. Sabi, baby, nandiyan si mama. Sabi ko, nandiyan si mama. Uwi po ako, uwi. Pagka-uwi ko, kinis niya lang ako. Tapos wala na, natulog na po ako. Tapos madaling araw, naramdaman ko, humalik po siya sa akin. Tapos sabi niya, baby, aalis na ako. Tapos umiyak lang po ako nun. Sabi ko, okay, alis na ulit siya.
Wala lang po sa akin. Hindi, paano yung unang pagkikita nyo? Kasi 3 months old ka nung iniwanan ka ng Opo. nanay mo eh. Paano nung nakita ka niya? Wala, hinag niya lang po ako, hug. Pero ako parang normal lang, si mama nandyan. Pero parang nakaset na po sa utak ko na, alis din naman to. Kasi nga po, wala naman po kaming deep na pagmamahalan pa. Relationship. Kaya po sabi ko, nandiyan si mama. Parang mas excited pa nga po ako sa chocolate eh. Parang mas excited pa po ako sa pasalubong niya kaysa sa kanya. Tapos kinamadaling arawan po, baby, alis na ako, kumis. Tumulo lang yung luha ko na, kaya alis na ulit siya. Ang sunod ko na pong kita sa kanya noon, 2014. From 2007 to 2014. 7 years uli. Opo. O paano nung bumalik siya? Nung bumalik po siya, syempre po, ako 14 years old na po ako noon. Sabi may utak-utak na. Sabi ko, andiyan si mama. So, pasalubong, masaya ako. Doon na po kami nagka-banding. Parang doon na po, 2014 po nag-start na, nalalove ko na siya. Nagigets ko na. So, ayun po, 2014, kinuha niya po kami sa Mindoro, nagpasyal kami sa Manila. Doon na po okay, mas nagigets ko na kung bakit umalis siya. And may reason naman yan. Bumabalik naman po siya. Bumabawi naman po siya kahit papaano. So, naging okay yung relationship Naging ninyo? okay po. Pero kasi a big part of your whole life, walang naging nanay sa buhay mo. Walang tumayo na mother. So, may time sa buhay mo na walang nag-protect sa'yo. Kasi nabasa ko yung story mo na may nag-take advantage sa'yo nung bata ka. Opo. Na-share mo ba yan? Hindi pa. Na-share ko lang po siya sa isang parang open mic, something ganun. Pero yun nga po, nung bata po ako, na-experience ko pong sexual harassment, parang ganun. Tas dun, Galing sa sa daong, kumbaga po, Malapit. Malapit din po. ilang taong ka nun? 12 years old po ako nun. So, alam mo na, mali. Opo, mali po talaga. Parang nanigas po ako nun eh. Doon ko po nagets yung mga tao na wala kang magawa. Naninigas. Nanigas lang po ako na nagganyan lang po ako nun. Sabi ko, wala akong magawa. Kailan nangyari yun sa'yo? Ano ang nangyayari nun? Mag-isa ka ba sa bahay? Or... Opo, mag-isa lang po ako. Hindi po. Linggo po yun eh. Laban yun ni Pacquiao, tanda ko po. Umupo po ako, tapos lumapit po siya. Tinanong niya kung gusto ko daw po ng 20 pesos. Tapos ginawa niya na po kinapitan niya na po yung aking... Private parts? Opo. Tapos ako nakaganyan lang ako. Ayun po, doon na po nagsimula. Pagka ganun, nagli-leave yun ng trauma sa bata. Dadalhin yun ng bata. May pinagsabihan ka ba after nun? Wala pa po muna. Kasi natatakot po ako eh. Kasi po ang bili niya, wag mong ipagsasabi. Kasi pag ganun ka bata, tapos naka-experience ng ganung klaseng abuse, physical, tapos may threat pa, tinakot pa, hindi kaya iproseso ng isang bata yung ganung klaseng traumatic experience. So, paano yun naka-affect sa'yo? Nagkaroon po ako ng trauma sa lalaki. And kaya din po, naging member ako ng LGBTQI plus community. Kasi po, NBSB ako, Ate Tony. NBSB po talaga ako. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Ayun po. Pero nagka-girlfriend na po ako. Yun ang naging effect kasi something was stolen from you, yung innocence mo na yun. So wala kang sinabihan sa kamag-anak, wala kang pinagsumbungan kahit sino? Wala po. Mga kaibigan ko lang po. Nung medyo umi-edad-edad po. Ano sabi ng mga kaibigan mo? Actually po, di ba wala naman po akong plano na sabihin sa kanila. Pero ang dami po kasi nanguhusga sa akin na, tomboy ka, sayang ka. Keme tomboy lang yan. So doon ko po na hindi nyo kasi naiintindihan yung naranasan ko. Dumating din po sa point na nahusgaan ako ng advisor ko po na, bakit ka tomboy? Sayang ka. Ganda-ganda mo ba? May mga ganun po sila. Sabi ko, hindi po ito. Hindi po ako sayang. May rason kasi kung bakit ako ganito. Tapos inopen ko po sa kanila. Doon nila naiintindihan. Kaya po hindi po ako nahihiyang i-share tong experience ko na to. Kasi doon ako namulat na, doon mas maiintindihan ng mga tao yung pinagdaanan mo. Kaya doon sila, napapasabi sila na, kaya pala, di kayo naiintindihan na namin. Isang beses lang ba nangyari yun? O marami? Hindi po. Maraming beses? Yung sumunod na beses na ginawa sa'yo, hindi ka tumakbo, hindi ka Hindi po. humingi ng tulong? Hindi po. Kasi madaling araw po. Tulog po ako. Tulugan na lang. Kung tulog. Opo. Kung kailan yung pinaka-vulnerable ka, tsaka yung parang walang laban, doon nangyayari. Walang ever a time na
nakatakas ka, lumaban ka. Wala po. Pero balita ko kasi, after ng incident na yun, nung medyo malaki-laki ka na, nabalitaan mo rin yung sa mga kapatid mo? Nung naano na po, sila din pala. Lahat sila? Hindi po yung dalawa ko pong kapatid. Paano lumabas yun na nalaman mong sila din? Nabanggit na lang po sa akin na kami din. Tapos hindi kayo nag-uusap-usap, hindi nyo sinabi sa isa't isa Hindi. na pare-pareho pala kayo ng pinagdaanan. Opo. So paano yun moving forward? Paano ka nag-cope? Kasi minsan pag may pain kang pinagdaanan tapos isusuppress mo, itatago mo. Habang lumalaki ka, sumisingaw yung pain eh. Actually po, ang naging epekto sa akin, di ba po, wala ang mama. Papa lang po ang nandyan. Sa papa mo, hindi mo sinabi. Wala pong alam si Papa. Ngayon po, parang dumistansya po ako kay Papa. Si Papa po malambing sa amin. Bunso pakis, ang Papa. Bunso tabi, pahagang Papa. Parang doon ako, parang pati po yung Papa ko nadamay sa trauma na parang ayokong dumikit sa kanya kasi natatakot ako baka Gawin din. gawin niya din, ganun. Takot na takot po talaga ako kahit sinong lalaki. Ganun talaga na maapektuhan yung perception mo sa mundo tsaka sa opposite sex. Opo. Kasi nag-cause yun ng childhood wound sa'yo. Tapos nalaman mo pa nangyari sa mga kapatid mo. Paano nag-stop pala yun? Nag-stop po yun kasi, di ba po nalaman nga po ng advisor ko, pinatawag po ang magulang, yung lola ko po yung, nalaman po ng lola ko, inopen po dun sa taong involved. Doon na po nag-stop. Humingi ba ng tawad sa'yo? Hindi po. Hanggang ngayon? Nakikita mo pa ba yung taong yun? Nakikita ko po. Paano pag nakikita mo? Wala, dead ma lang po. Parang tapos na. Ay, ikaw na lang gagawa sa paraan sa sarili mo. Parang ako na. Ako na para sa sarili ko. Kaya ko. Yung 5 na lang tong ginawa mo sa akin. Ako na lang. Sa personality, may nabago sa'yo. Tingin mo. Nawalan ako ng focus magmahal sa lalaki. Yun po, mas nag-focus ako sa babae kasi feeling ko safe ako sa babae. Yun po, feeling ko, isa siya sa sobrang malaking epekto sa akin. Basta, yun, mas pinipili ko na lang babae. Dumadating po sa point na, halimbawa po, may mga ganyan, may mga, syempre po, ang daming balita, mga rape, ganyan. Parang naano ko na, grabe talagang mga lalaki. Wala, parang nabawasan na naman ng ako ng tingin, bumaba na naman tingin ko sa mga lalaki. O kasi lahat ng mga krimen na nangyayaring masama sa babae, karaniwang gumagawa lalaki. Kaya sabi ko, ang baba ng tingin ko po sa mga lalaki. Every time na ang dami kong nalalaman na balita tungkol po sa ganyan. Pero 2022, yun yung pinakamahirap na taon sa'yo? Opo. 2021 po, 2021. 2021. Parang 5 years ago. Opo. Pinakamahirap na taon. Sobra pong hirap. Akala mo mahirap na yung pinagdaanan mo. Sabi ko, ay, tapos na ako. Na-checkan na ni Lord na, nabagsubok na tong batang to. Check na. Ay, meron pa na. Wait lang, meron pa. May malaki pang darating. Meron pa po pala. Paano yun, yung 2021? 2021 po kasi nawala si Mama. Opo, yung 2024 po kasi dapat uuwi na siya ng Pilipinas. Stop na po dapat siya ng pag-abroad kasi po 2024 ako gagraduate. Sobrang bilis lang Ate Tony ng pangyayari talaga. 2021, papacheck up si Mama. Di-check up. Ngayon, biglang sabi kailangan daw i-confine. Tapos nung i-confine, bigla daw tutubuhan na. Tapos biglang nakomatos. Biglang Dire-diretso? dire-diretso. Sabi ko, ano nangyari? Bakit sobrang bilis? Ano naging sakit ng mami mo? Ano po? Liver cirrhosis po. Parang naging liver cancer po. Opo. Paano nyo nalaman? Paano sinabi sa inyo? Kasi po, si Mama po ay domestic helper. May kasama din po siyang Pinoy, yung best friend niya. Pinoy din po doon. Yun po ang contact namin, ng mga kapatid ko po. Actually, nung umaga po na yun, tumawag ko po sa akin yung kapatid ko, pandemic po. Sabi niya, Bibi, magpamisa ka dyan sa Kalapan. Kasi naka-lockdown daw po doon sa bayan namin yung simbahan. Magpamisa ka kasi si Mama, pag-pray. Sabi ko, sige kuya, mamaya, mainit pa lang, mamaya ako malabas. Nagluluto po ako. Ngayon, mga 10:30, wala naman po kaming wifi, di pag nag-on lang po ng data. Ngayon, pagka-on ng data, nag-miss call ng mga hipag ko, ang kapatid ko, Bibi. Sabi ko, bakit? Di hanap po ako load signal. Tapos biglang nag-chat yung kapatid ko, sabi niya, Bibi, wala na si Mama.
Sabi ko, ha? Hindi ka ako pwede, hindi pwede. Talaga po akong, para akong nangangatal po talaga ako. Ang una ko pong shinur, yung papa ko. Kasi po, nasa, po siya doon po sa bayan namin kabila. Tinawagan ko, kumalma ako. Papa, ganto pa to. Papa, sabi niya, Bunso, wala lang mama. Sabi niya pong ganun. Sabi ko, nasaan ka? Kumalma ka kasi po high blood siya. Na-stroke na po siya dati. Sabi ko, Papa, kumalma ka, uuwi ako. Wait lang. Pandemic po nun. Yung uso po yung face shield, yung pupuno yung paamban, tapos may mga agwat-agwat. Ang tagal ko po sa bahan, iyak lang po ako ng iyak. Tapos pag uwi ko po, ang sumalubong po sa akin yung lola ko. Para po akong kinakatay na baboy. Sabi ko, talaga pong bawala ako. Para pong magigiba na yung sahig namin. Hindi ko kaya. Tapos ako po yung naimaspas ng kaunti. Pumunta po ako sa kabilang bahay. Nandun si Papa. Sabi ko, ate, nasan si Papa? Si Papa, di ka po stroke. Yung lakad niyang, binilis na ng lakad, gustong lumayo sa akin. Tapos niyakap po yun. Sumabog na. Hindi po namin alam talagang doon na. Tapos syempre po, tatay ko po yun, lalaki. Parang, doon ko lang siya nakita na sobrang hihina niya na wala siyang magawa. Pandemic po nasa abroad mama ko. Anong kaya namin gawin? Wala naman po kaming pera. Ayun po. At saka ang sakit din yung sa nanay mo na nawala siya nang wala sa pamilya niya. Po. Pero mayroon po siyang huling bilin sa ate Julie po, yung pong best friend niya. Sabi niya, Julie, pag ako namatay, iuwi mo akong Pilipinas. Kahit anong mangyari, iuwi mo ako ng Pilipinas. And thank you Lord po, naiuwi po siya. Pero June 9 po siya namatay, naiuwi po siya 23 na po. Frozen po yung katawan niya. Kaya po siya naiuwi, tinulungan po siya nung amo po niya. Kasi sobrang bait po kasi ni mama doon sa kanyang amo. And mahal na mahal po siya ng mga inalagaan niyang bata. Sinagot po ni amo lahat yung gastos pag-uwi at hanggang paglibing po. And pinag-aaral niya po ako hanggang makagraduate ako ng college. Opo. Yung amo ng mama mo. Sigad niya po lahat. Blessing din siya kahit papano, no? Opo. Pero yun yung kind of pain na hindi nawawala. Natututo ka na lang na mabuhay ng may Opo. pain. Nagso-social media ka na, ano nangyari yan? Ganito po, parang inalay ni Lord Parang, wow, ako bahala sa'yo, nak. Parang ganun. Ngayon po, namatay po si mama ng June. 2021 po ito. Nakilala po ako sa TikTok 2022 ng mga April. Akala ko tapos na. Bigla pong dinialysis si Papa. Talagang walang tigil ang pagsubok ng buhay My pa. Lord, soldier yarn. Parang sabi, si Papa naman po ang dinialysis. Tapos, di ba po, noong mga panahon na yun, sobrang mahal po ng dialysis, hindi pa po libre. Ngayon, nung time po na yun, ako po ay 3rd year college. Ang sabi po ng kapatid ko, tumigil ka na. Magtrabaho ka na lang or kaya mag-working student ka para may pang tayo sa dialysis ni Papa. Tapos, ayun po, pandemic po, social media, yung aking pong dal, in-upload ko ngayon, nag-trending. Yung namali-mali yung... Opo. Bigla Ate Tony, may brand na pumasok. May brand, sabi ko, wow. Tapos, ang rate ko po noon, 500 pesos isang video po. Doon po nag-start na, kahit pa paano, nakakatulong po ako pantustos po sa dialysis ng papa ko. Yun ang parang naging blessing. Opo, yun po yung... Yung aksidente lang. Opo, pero nag-wow. Wow, nagbukas ng maraming opportunity. Yung parang yung kakulitan ko, yung pagiging maingay ko, kahit sa kabila po ng nangyayari sa... Masasakit. Masasakit. Nailaban for the go. For the go. For the go. Tapos For the yun po, go. may mga brand po. Konti-konti po. Tapos may time po sabi ko, pwede po ba 1,000 ang aking rate? Sabi, go. Sabi ko, 1,000 ako. At ito ko ni 1,000 ako. May pamilya akong gamot ni Papa. Grabe, no? Ang laking tulong din ng Opo, social sobrang media. laki po talaga. Na hindi mo ini-expect na may blessing palang mangyayari Opo. dito. Opo. So, 2022, yung nag-start ka makilala. Opo, 2022. So, tinuloy-tuloy mo na. Tuloy-tuloy yan siya. Kasi pag nagsimula kang makilala sa social media, lalaki yung following, Opo. lalaki yung community. Aside from followers, ang kasunod niyan,
bashers. Ay, ito na Diba? nga po. Parang kadikit na yan. Oh, followers equals Bashers. bashers. Oh. Pagka po Naalala ako mo? nakakabasa po ng basher, wow, basher. Parang ako po, nangangatal. Lalo na Wow, po, basher. nangangatal po ako nung una. Ano ba sinasabi nila? Parang binabash nila sa'yo. Ang uwi mo. Kulit-kulit mo, likot-likot mo. Eh, doon nga po ako nakilala. Alam nga namang, ang kulit-kulit biglang, wow, ako, ganun. Hindi naman po ako papaniwalaan. Ganun po yung mga bashing sa akin noon. Wala kayong ibang masabi. Nangangatal po ako gawa ng first time pong mabash. Tapos, hindi ko alam kung paano ko i-handle. I mean, sumasagot po kahit papaano sa mga comment like, ang uwi mo, sasabi ko, at least papaano may kita. Parang mga ganun-ganun. Parang minsan piloso pa yung parang sampulan mo din minsan kasi over na din sila sa pagpa-fight. Pero syempre, nung nakilala ka sa TikTok, tapos naging influencer ka na, lumaki na rin yung network mo. Nagkaroon ka na rin ng ibang mga friends. Yan, sila Kamangyan. Opo. Tapos nagkaroon na rin ng mga group of friends. Opo. Kasi di ba usually sa TikTok or sa social media, magkakakilala din Opo, lahat, opo. di ba? Tapos, yun na yung nagsimula na magkaroon ng issue. Ayan na. Nagka-issue na. Opo. Sa mga friends. Patong-patong na po Oo nga. Paano nga ba yun? Ano ba nangyari dyan? Kasi po, syempre po, may kanya-kanya po tayong mga pananaw, may kanya-kanya tayong mga nagagawa na hindi po maganda or mga hindi natin po sinasadya. So, pinili po namin na parang 1, 2, 3, go, kanya-kanya. Parang nandun po kami sa ganong level. Kanya-kanya ng path. Opo, parang hindi na tayo circle, pero at least Dahil, may mga misunderstanding, may mga miscommunication. yung kay mentor, ano nangyari doon? Ay, may mga mga unresolved issues po. Pero, super saya ko naman po, naging okay naman na po kami. Nagkapatawaran, Opo, ganun. nagkapatawaran po. Thank you Lord, Oo. nagkapatawaran. And okay naman po, okay na okay po kami ngayon. O yung kay Jen, ano naman yung nangyari doon? Nagkapatawaran ba yon? May patawaran bang nangyari doon? Actually po, meron naman po, nakapag-usap naman po kami privately before. Pero kaya lang po ako, nagtataka po ako noon na, bakit kako meron na namang ganito, may parinig na naman, may ganito na namang issue. Lagi yun po ang tanong ko sa lahat na nagpaparinig, sa lahat na nag-open na naman ng sa social media. Lagi ko po tanong, bakit hindi pa kayo tapos? Kasi po ako, ang isa naman po sa mga ko kasi, never po ako nagparinig sa social media. Never ko po ipinablik lahat ng problema namin. Dumating po sa point na, pati po yung pinakang kahinaan ko, ipinablik niya. Doon po ako sobrang nasaktan kasi sobra ko po siyang pinagkatiwalaan. Pero sa kanya pa po nanggaling lahat. Pinablik niya yung mga bagay na hindi dapat, which is yung mental health problem ko po na never ko po inopen sa social media. Kasi po, ang personality ko nito, masaya lang ako eh. Ayoko malaman nila na sobrang hina ako kasi alam na nila yung kay mama, alam na nila yung sa harassment, alam na nila yung kay papa, alam na nila yung hirap ng buhay namin. Bakit yung kaisa-isa akong itinatago? Bakit inopen mo? Tapos sa atin Tony, sobrang saya ko na po kasi nakaraan. Nagtatravel ako, mag-isa ako lagi. Parang prinactice ko na dapat kaya ko lagi. Dapat kaya ko, hindi ako dedepende sa iba. Tapos, nung nilabas niya po yung sa mental health problem ko, na-trigger na naman. Sobrang na-trigger. Kumbaga, Bumalik lahat. Umaakyat ka na sa Opo, ladder. nandun na eh. Biglang, Back to zero. opo, sabi ko, kahit pa paano nakakausad-usad na Umaahon ako. ka na Opo. eh, dun sa Nang loob mo. ako lang po, nang walang tulong ng ibang tao. Tapos biglang, yun na naman. Sabi ko, tapos yung pa pong pinakatago-tago ko po, na never ko pong isiniwala sa tao. Ang nakakaalam lang po yung mga close sa akin. Kasi po, lagi po ako, hindi po lagi, parang every time po na hindi ko na kayang i-handle, which is alam ko po maiintindihan nyo, nag-a-attempt po ako. Ito po. Nakikita ko nga sa balat mo. Alam mo kung ba't mo ginagawa yan? Sobrang sakit on the inside. Kailangan mo makaramdam ng pain sa labas. At least nandito yung pain, wala sa Opo, loob. ganyan na ganyan po. Na hindi healthy. Pero hindi po nila naiintindihan kasi po parang ang way pa po nila parang pang pa-victim, para kaawaan. Kung hindi ko naiintindihan kasi po nagme-meds din po ako. Na-diagnose din po ako.
Na-consider mo ba mag-therapist, mag-psychologist Opo. to help you like professionally? Opo. Kasi ang hirap ng trabaho mo, social media, open to public. So sa dami ng boses, malulunod yung sarili mong boses. Or malulunod yung sino ka ba talaga sa dami ng panghuhusga. So I think, aside from yung navigating sa social media at saka yung sa trabaho mo ngayon, I think kailangan din talaga ng professional help. Opo. Na-try mo na ba yun? Like mag-seek ng professional? Opo, nakapag-try naman na po ako. And also, nag-undergo din po ako ng mga parang, hindi ko alam kung therapy na po ba yun. Pero meron po ako mga schedule naman po ako. Meron din po ako last week, meron po ako for the next few weeks. Meron naman po. Kasi di ba nakakatulong? Opo. Tapos nagme-meds din po ako. May meds po ako sa pang anxiety, panic attacks. Kailan lumalabas yun, yung mga panic attacks? Pagka po, ayan, may mga boses, tapos pagka nababalitaan ko na, uy, may parinig daw si ganito, ganyan. Parang, meron na naman. Actually, Ate Tony, hindi ko naman dapat siya i-chichika din po dito. Kasi nga po, very private po talaga siya akin. Pero, since na-open na, and just to parang clarify lang, kasi ang dami po nagko-comment sa akin, Ate Tony, sabi po, nag-a-attempt yan. Kung akong kaibigan nag-a-attempt yan, hayain na mag-attempt yan. Dapat nga mamatay na lang yan. May mga ganun po sila. May mga sabi pa po sila, at least ako wala akong peklat sa balat. At least ako hindi ako nagsusugat. At least ako hindi ako nang mamanipulate. Hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo nararanasan. And sana hindi nyo maranasan kasi sobrang hirap. Hindi naman ako dadating sa point na susuko na ako kung kaya ko pa eh. Pero ang hirap, sobrang hirap po niya. Ang dami. Pag manginginig ka na, yung puso mo parang sasabog. Tapos ang daming utak. Basta sobrang gulo po. Parang may time po nakatulala ako. Imagine ko nakasabit na lang ako. May time po nakatingin ako sa building. Tapos doon ko tinatawag ko si Mama. Kinakausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Hindi mo na ako, Ma. Ayoko na ba? Ay, naku. Mahal na mahal ka ni God. Sobra kanyang mahal. Anything na nagsasabi sa'yo ng masama na gawin mo sa sarili mo, naniniwala ko, demonyo yun. Kasi mahal na mahal ka ni God, maganda ang plano niya sa'yo. Ang ganda nga ng ginawa niya sa buhay mo after ng mga pagsubok, binigyan ka niya ng napakagandang blessing. So meron siyang magandang plano sa'yo. Ang devil kasi, he's just here to kill, steal, and destroy. So what he's trying to do is to steal your happiness, kill whatever it is that you have, and destroy the plans that God has for you. So, mahirap talaga yung social media. I don't know kung napanood mo yung may episode kaming ginawa doon about the dark side of social media. Sila Red doon, sila na it takes a lot of courage para sa isang individual na pasukin ang mundo ng social media. Kasi pag pinasok mo siya, pumapasok ka sa mundo ng panghuhusga. Dahil nandun ka sa mundong yun. Pero pag inalis mo yung sarili mo doon, tapos, okay. Parang, baka kailangan ng detachment minsan or social media detox. Actually, Ate Tony, nag-social media detox ako. Parang mga 1 week. Kasi nga po, di ba po bumalik yung anxiety. Opo, Oo. bumalik lahat. So sabi ko, hindi ko kaya mag-social media, ayoko magbasa. Nag-uninstall po ako ng mga app. Kasi ang sarap pala sa feeling ng walang ganito. Pero, since trabaho ko siya, wala akong choice. And also, nandun tayo kumikita. Kaya sabi ko, nakapahinga na ako. Po, 1 week ako hindi nakapagtrabaho, pati po family ko naapektuhan. Pero, ayun po, kahit papaano, lumalaban pa rin po, bumabalik Lumalaban, po. tsaka pagka ganyan, parang as you mature, lumalakas ka, tumitibay ka. Kumbaga parang kung may bagyong darating, alam mo na kung paano Magre-ready i-ano na. yung bahay. Opo. Diba? Ganun kasi talaga kaingay yung social media. Tsaka ang dami kong nakausap, even yung kapatid ko, na nagtrabaho sa mundo or nagtatrabaho sa social media or ang trabaho ay social media. Ang pinaka number 1 is yung mental health. So, that's how powerful words are. So, ano yung estado mo ngayon? Kamusta ka ngayon? Okay naman po, meron po. Yun nga po, nag-undergo ako ng therapy. And at the same time, hindi naman po ako pinapabayaan ng mga kaibigan ko sila kamangyan po. Meron po kasi, yung group po kasi namin, naitawag po kami 911, yung tawag namin sa amin pong friendship.
Kasi po every time na may problema, super one call away. And kahit di po problema, like talaga pag may concern ka, pag may ganito, ganyan, talagang nandyan po talaga sila sa'yo. Sila po yung parang support system ko ngayon. Doon ko ma-feel na, hindi ako nag-iisa. Meron akong mga kaibigan na, alam niyo yun, nandyan para sa akin. Minsan talaga it messes with your head, kaya super important yung meron kang core group Opo. and support system. So yun ang isa sa pinakamaingay, yung kay Jen. Opo. Ang tanong ko ngayon is, may opportunity ba para mag-usap? Magkaroon ng closure yung issue nyo? Actually, Ate Tony, di ba po dinisclose po niya yung sa mental health problem ko. Bago po pala yung araw na dinisclose niya, nag-usap-usap po na magkikita kami dapat sa 30 para to settle ng privately, kami, yung buo kami po, lahat po ng involved doon. Kaya naging maingay yung issue dahil nagla-live si Jen. Opo, Tapos ang dami niyang mga sinasabi. opo. So, paano mo hinandle yun? Nung panahon po yun, nakadetox ako. Pero binanggit po sa akin ng best friend ko na, okay, ganito ha, kalmado. Naka-live nga siya ngayon. Ito yung sinabi niya. Na ganito. Parang may mga binanggit din daw po na, si Forda, wag mo na yan kasi hindi pa stable. So parang ako, Pati yung sa mo, ano naman ba? pati yung sa health mo, pati yung sa Opo, sa mo. health ko po, yung sakit ko po, parang, bakit pati yan, damay? Hindi naman na yun. Kumbaga, bakit kailangan mo i-disclose yan? Para saan? Yun po yung lagi kong tanong, para saan? Anong magigihin mo? Kaya sobrang sakit na lang sa akin na, sa'yo pa nang galing, tapos sa public pa. Okay lang siguro tayo may mga ibang tao. Pero yung ipapublic mo, para saan? Pero pag na-experience mo yung mga ganyan, like sa friendship, sa mga relationship mo sa ibang tao, may matututunan ka dyan. Opo, sobrang dami po. Ano natutunan mo? Yun nga po, natutunan ko na huwag tayong magtiwala agad-agad. And doon ko din na-realize, diba, Ate Ton, mag-isa ako, walang nanay, naharas ako lang. Doon ko, Ate Tony, na-realize na hindi pala ako mag-isa kasi meron akong ako nakasama ko all throughout the journey. Kasi lagi ko iniisip, mag-isa na lang ako, hindi ko na alam, hindi ko na kaya. So doon ko na-realize na hindi ako nag-iisa kasi nandito pa ako eh. And doon lang siguro ako pagka na-feel ko na pati ako nawala or pag hinayaan ko na pati ako wala na. Thank you for watching! Thank you for liking this video and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.